Okay guys, so ito na yung loading day natin para sa 430 miles sa Lapine, Oregon. So, ano ba ginawa natin? So, mostly carbo loading tayo the whole week. And then, up to the shipping day, which is today, yung loading day natin, nagpakain pa rin ako ng carbs nung umaga. 50% ng usual na kinakain nila. And then, ngayon, pinakain ko sila ng 150%. So, bali 200% yung kinain nila for today. Pero bakit? Baka sumobra silang bigat. Kasi ang mangyayari, ilo-load sila today and then hindi sila kakain ng whole Saturday. So, pero ang binigay lang natin is puro fats lang. So, tingnan natin kung ano mangyayari sa kanila. And then mamaya ilalagay natin sila sa training box para ma-ready na sila sa kanilang destination. Okay, so ito nga pala si Sure Wife kasi siya ang asawa ni Surebet. Yan. At ito naman si Mr. Surebet. Okay. Yung katabi niya is si Ace Princess. And then si El Soccer. Tapos yung nandoon, yan si Maron. Tapos yung nandoon, yan si AGN. Anak ng AGN yan na money winner. And then kasama niyo dyan si Choi Choi, lahi ni Big Balls natin. Tapos ito naman si Survivor. Ito yung nakain ng hawk and then nakawala. So nabuhay pa rin natin siya. Ngayon lilipad siya ng 430 miles. And then ito naman si yan. Yung nasa likod niyan ay si ang tawag natin dyan is si Auburn, anak ng Auburn yan. Okay, so wala na tayong na-miss. So 9 racer yung group natin. Last week we are 9 out of 9 sa 303 miles, 0.034. And I'm still hoping na 9 out of 9 pa rin tayo by Sunday. And all day birds, yan ang pangarap ko sa kanila by Sunday. Parang mahirap i-achieve pero naniniwala tayo sa kakayahan nila at sa conditioning na ginawa natin sa kanila. Okay, so ngayon pa lang, saludo na ako sa mga ibon na to. Alam ko magkikita-kita pa tayo sa Sunday, pasintabi sa flooring, di pa tayo nakapaglinis. Linisin natin yan by Sunday. So, tingnan nyo naman yung 3 scoops natin, yun na lang natira. So, ganyan ko sila dinisiplina. So, kaya lang ngayon kailangan ko mag-adjust, kailangan ko magpasobra talaga. Kasi hindi sila kakain bukas. So, ito lang yung madadala nila kung ano ipapakain ko. Okay? So, tubig-tubig lang sila sa truck. So, alam ko tama yung ginawa natin, adjustment natin. So, magkikita-kita tayo by Sunday. Okay? Mamaya ilo-load ko sila. Good luck sa atin lahat. Okay guys, so ito na yung pinakahihintay natin. Ito na yung moment of truth, yun nga yung sinasabi nila. Okay, so ilo-load na natin mga ibon natin. So, kumpiyansa ako na uwi sila, pero bago yon, syempre papakilala ko sila sa inyo isa-isa, and I'm hoping na makita ko sila by Sunday. Okay, silang lahat daybird. Okay, malayo ito, sobrang, kung matutuloy yung distance, it's around 430 miles mula doon, mula hanggang dito. And then ang masakit doon, sobrang init sa Sunday. Nasa 90s, 91, 92 siguro. So, disaster talaga ang panahon. So, ngayon kukunin natin ibon nang mapakilala ko sila sa inyo isa-isa. Okay? Ito sila.
Okay guys, so ito yung ibon natin, ang pangalan niya dati is Chuchay kasi akala ko babae siya. So dalawa sila, siya yung pinakamaliit. So automatic akala natin babae. Yung pala lalaki siya. So ito si Choi Choi. Ang lahi nito is Adsharlicans, Adsharlicans, and then Jansen Krailman. Tapos yung sa kabilang side is Dudok Lysen. So winner ang lahi nito, left and right. So tatay yung lolo niya is around 500 miles and then yung mother niya is straight na 300 miles. So lumipad na siya ng 303 miles. Ito yung hindi ko alam kung pang-apat o pangatlo natin to dumating. Pero ito ang pinakabata sa team ko. So ito si Choi Choi. Okay, so tayo nag-produce nito. Tandaan niyo yung mukha na yan. Alam ko uuwi itong bata na to. Okay? Okay, so ito naman ang tawag sa kanya AGN kasi yung nanggaling siya sa OLR, yung magulang niya, money winner. So bata din to. Well, actually wala tayong pinalilipad na matanda ngayon. So after this, stop na tayo sa 430 miles. And then next year sasagad natin sila kahit sa Jupiter pa. Okay? So ito siya. Very consistent na ibon sa akin, maliit lang na hen. Ayan. Ang lahi nito is Jansen Relax. Okay? Yan ang mga itsura nila. Sana umuwi siya. Alam kong uuwi to. Okay? So, babae siya. Makikita natin uli siya sa linggo. Okay? Okay guys. So, next natin, ibon is ang tawag sa kanya is Sure Wife. Kasi asawa siya nung sure bet natin na napakabata. So ito siya. So ang lahi nito is Jansen of Arendonk. And then yung tinatawag nila na shoemaker, yun ang father niya. So ang mother niya is actually banded ng Rocky Point. So ito yun. So very consistent na ibon. Siya lang yung ibon ko na tumatagos sa ulap. Okay? Sana gawin pa niya uli ito na tumagos naman siya sa sinag ng araw sa sobrang init. Okay? Good luck sa kanya. Sana makita natin siya sa Sunday. Okay guys, next up natin is si Cimarron. So hen Alicia. Ito katawan niya. So pinagaan natin siya pero actually ganun talaga build niya. So ayan siya. Ang istorya ng ibon na to, binigay sa atin to ng pinsan ko, siya nag-breed nito nung pagbalik ko galing Pilipinas. And then pinalipad ko siya, nawala siya somewhere in, hindi ko alam kung Stockton or Elk Grove, hindi ko alam. Pero gawi doon siya nawala. So, and then bumalik siya after 7 months. And then tinrain ko siya, habang tinitraining ko siya, lagi siyang late. Parang may inuuwian siya somewhere. So sabi nila sa akin, i-ano ko daw muna, i-Bartolina, pero hindi ko siya binartolina, tinraining ko lang ng tinraining hanggang sa finally na-settle ko siya. So sa 303 miles, noon lang siya na late, umuwi siya the next day. So 300 miles, 8 out of 9 tayo, siya yung pang 9th the next day. So ito si Cimarron, kasi ang tatay niya is napakatapang kaya tinawag nilang Cimarron. Okay guys, next up natin is si Auburn. So may kapatid siya si Survivor. Isa to sa mga ibon natin last year, pero ano siya siguro nasa around 9 months, 10 months, something like that. Pero not even a year. So pinalipad natin siya up to 160 miles last year. And then ngayon ililipad natin siya. So I'm hoping na may tumulo. Hindi ko alam kung saan galing, pero I'm hoping umuwi siya. Pero kumpiyansa tayo na uuwi siya sa atin. Okay? So ayan siya. Very nice bird. Ang tawag namin sa kanya is Auburn. Ang tatay niya is banded ng Auburn. So hindi ako nag-breed nito, kundi yung kaibigan natin na taga Mantika. Okay? Ayan siya.
Okay guys, next up natin is ito si Survivor. Kaya natin siya tinawag na Survivor. Ang nagpangalan pala nito yung mga anak ko. Kasi nung tinos natin to sa Union City, around mga 50 miles siguro yon or 54 miles. Umuwi siya, nakita ko lupay-pay, tapos butas to. And then hibla-hibla ng meat na dito sa harapan. So basically nakain na siya ng hawk. Pero swerte niya kawala pa rin siya at umuwi pa rin. And then masakit, putol yung ganito niya. So tinahi natin yung loob, nilagyan natin ng liquid bandage. And then tinahi natin yung labas, tapos pinagdugtong natin to. Kasi wasak to, tsaka dito wasak din. Kaya Survivor ang tinawag namin sa kanya. So, yung may nagsabi sa akin bakit kailangan ko pantahiin, worth it daw ba? So ito na ang sagot. Okay, so lumipad na rin siya ng 303 miles, siya ang first drop natin. So yan ang sagot ko sa iyo. Alam mo na ang sagot ko ngayon kung bakit ko siya tinahi. Okay guys, next up natin ay si Mr. El Soccer. O yan si El Soccer. Kak siya, okay? So bakit El Soccer? Kasi yun ang bloodline niya. I think it's import from Europe. Okay, may nagregalo sa atin to, yung napakabuti nating kaibigan na si Mr. Sim Tejadillo ng Sim Loft. Okay? Actually, nag-back to back siya sa combine, last 2 laps. So, mahirap gawin yon guys. So, ito galing sa kanya, pero ang gamit niya ngayong bloodline is nagko-concentrate siya sa Johnson Relax. Okay? So, lumipad na to lahat ng 303 miles. So, susubukan natin sila sa 430. Okay? Okay guys, so fearless forecast ko sa Sunday. Ito ang unang darating. Itong blue bar na to. Ang tawag ko sa kanya is Ace Princess. Kasi anak siya ng Ace Bird ng kaibigan natin si KCV. Very consistent na ibon. So pumapalo siya all distance actually. So titingnan natin siya sa 430 miles this Sunday. Yan ang fearless forecast ko. Ito ang unang darating sa Sunday. Okay guys. So ang last na ilo-load natin is si Mr. Surebet. Tayo nag-produce nito. Sabi sa akin nung niregaluhan niya ako ng hen, yun ang ginamit ko sa Surebet. Yung Surebet is actually na-acquire natin, binili natin. So yung hen is niregalo sa akin. So ang sabi niya doon sa hen na yun, producer yung hen pero nahihirapan sila around 300 miles. So hanggang mga 250 lang sila. Pero nung ikinross ko siya sa Surebet, eto, nag-survive siya sa 303 miles. So ngayon, itetest natin yung limit niya. Kung talagang na-extend ni Surebet yung lahi niya, ililipad natin siya ng 430 miles. Okay? So ito si Surebet. Napakagandang kak nito. Sobrang gwapo nito guys. Ayan. Sobrang gwapo ng kak na to. Ang sukat niya, napakaganda. Para sa kak, manliit. Okay? So, titingnan natin katawan niya. Ito yung sinasabi ko, kung kahit 3 days hindi siya kumain, hindi siya matutunaw. So, ngayon matetest natin kasi fasting sila bukas. At saka ang ibon na to, ang alam lang nito is 1 and 2 position. So, ang forecast ko dito, ito yung pangalawa. Kung hindi siya pangalawa, number 1 siya bukas. Sa Sunday. Ang ano ko lang is mas mabigat siya kumpara kay Ace Princess. Kaya mas nagbebet ako kay Ace Princess na siya ang magna number 1. At ito, for sure, ang magna number 2. Okay? Okay guys, so ayan sila. Nakaload na. So, bubuhatin na sila natin at ipapasok na sa garahe. Okay guys, so bago natin tapusin yung video natin, shout out lang sa mga bago nating subscribers, kay Doki Love, kay Extrojan Ruiz, my financial friend, and then of course shout out kay Alex Loft Garage. So salamat sa suporta mo bro. Wish me luck! Tsaka yung mga grupo natin na kalapatid sa Central Valley. So this is it na. And then pakisupport lang yung channel natin, Boss Jaguar TV. Okay? So far, nag-gain naman tayo ng subscribers. Marami naman nagtsatsaga sa atin. So thank you all, especially you, my financial friend. Okay? Shout out to you bro. Good luck to your trading.
And next time, that's my next focus again. So I'll be back sa trading, and then I'll see to it that I'll be using your guidance and advice when it comes to stocks trading. So again, shout out to everyone. Happy weekend and good luck to all. So again, this is Boss Jaguar TV. Paano pa? Rak-raka na.